Hello July, hello Kahugot, hello din sa bagong kwentong hatid ng DKB. May ilang bahagi ng kwento na mapapansin yung kulang. Inalam ko na sa kahugot natin si Amparo at although late siyang sumagot ay nakarating naman although tapos na yung editing nung magbigay siya ng sagot sa ilang mga tanong ko. Una, digital age na, bakit may mga love letters pa? Ang kanyang sagot, ayon daw sa kanyang anak, ay ayaw daw niyang ibigay ang cellphone number at Facebook niya, kaya dinaan ng mga nagkakakrush sa kanya sa sulat. Okay? Isa pang tanong ay, kumusta si Ate Janica? Ang kanyang sagot ay, teacher na si Ate Janica at single mom pa rin. Isa pang tinanong ko ay, kumusta na si Melanie at mga pinsan ni Melanie na nakasabunutan niya noon, ganun pa rin daw sila at wala na akong pake sa kanila. Okay? So yun yung kanyang mga sagot. Yun lang so far ang napansin kong kulang sa kwento. Well, mga kahugot, sarap panatilihan natin ng respeto sa ating mga comments sa kwentong ito sapagkat siya ay nagpakatotoo at sumobra ng konti yung kanyang pagiging matapat sa kanyang sarili to the extent na ito ay hindi para sa mga bata, at mga isip bata, mga kahugot. So, i-enjoy na lang ang napakagandang kwento ng kahugot nating si Amparo. Unang pasabog ng kwento ng July, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, isa akong OFW na sa wakas ay nag-for good na matapos ng mahigit 6 na taon na pagpapaalila sa ibang bansa. At deserve ko naman sana ang bonggang pagsalubong ng aking pamilya, pero umaryera naman kasi si Mama sa pagka-ewan ko niya. Kung ang ibang OFW kapag nagbabakasyon, may mega salubong sa airport, pagdating sa bahay may handaan na pagsasaluhan ng buong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Pero ako solo flight. At dito sa aming bagong bahay, wala akong nadatnan ni isang tao. Dinaanan ko lang ang mga susi sa pinsan ni Mama sa kordon. At heto, sa halip na magpahinga ay napakadami kong ginagawa. Hindi ko kasi gusto ang ayos ng mga bagay-bagay dito sa loob ng bahay. Ang mga sofa, pati mga kortina ay hindi man lang bumagay ang kulay sa sofa. Ganoon din sa kusina. Kabilin-bilinan ko na huwag ididikit ang kalan sa dingding ng CR dahil malas yon sa feng shui. Pero nakadikit at nakatapat pa ang gas range sa pinto ng kusina na mas lalong mas labag sa batas ng pamanhiin ng mga inchik. Well, wala kaming lahing Chinese pero nakadalawang pamilyang Chinese na kasi ako na pinagsilbihan bilang katulong kaya na-adapt ko na ang paniniwala nila at least sa pamamahay man lang. Sa kwarto din ng anak ko, ang headboard nakaharap sa east sa halip na sa south. Kaya kahit napakabigat ng kanyang kama ay inayos ko pa. Naglinis na rin ako ng kwarto ng anak ko at hindi ko sinasadyang mahalungkat ang mga bagay-bagay na sa tingin ko'y ayaw niyang makita ko. Binata na ang anak ko, Kuya Bono. Parang kailan lang ay namumroblema ako kung paano ko siya palalakihin. Sa closet niya, sa ilalim ng mga pantalong hindi niya na ginagamit ay nakita ko ang isang magazine na malaswa at ilang love letters na nagbula sa iba't ibang babae, may lalaki din. Pero karamihan ng mga letters na yun ay hindi naman nabuksan ng sobre. Nagtataka naman ako, Kuya Bono, kasi digital age na ngayon, pero bakit may mga sulat o love letters pa? Ang pornography sa internet na, kaya nagtataka din ako kung saan galing ang X-rated magazine sa aparador ni Jacob na
Noong buksan ko ay hindi ko rin naiwasang makadama ng pag-iinit sa aking katawan, na siya namang dahilan kung bakit ko chinat si Ake. Nasa biyahe ka pa ba? Pagbabiyahe kasi ng gulay ang hanap buhay ni Ake. Agad kong inisip na nakauwi na siya dahil kabababa ko pa lang ng cellphone ko sa side table ng bed ni Jacob ay tumunog na ito. Kararating lang, welcome home Dungo. Reply niya, mag-isa ka dito sa bahay. Pumunta ka dito. Sabi ko at ang reply niya ay, matik ah. Sige, maliligo lang ako Dungo. Si Ake, Kuya Bono, ay boyfriend ko hanggang ngayong sinusulat ko ang kwentong ito. Pero bukas, makalawa ay ewan ko na. Mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. 38 pa lang siya 40 na ako. Hiwalay siya sa asawa niya. Meron din silang isang anak, naka-age lang din ang anak kong si Jacob, 16. Si Ake ay taga Dupax del Sur. Ako naman ay taga Cordon Isabela noon pero dito kami bumili ng bahay sa Santiago City. Hulugan ito sa Camellia at hindi pa fully paid. Wala kaming kamag-anak dito at hindi ko kilala ang mga kapitbahay. Isa pa, subdivision ito kaya parang kanya-kanyang buhay at bahay dito. Hindi kagaya sa amin sa Cordon na walang bakod-bakod ang mga bahay at lahat ng tao ay pwede mong makachika, pwede mong makachismis at pwede ka ring i-chismis anytime. Sa palengke ng Cordon ko nakilala si Ake. Nagbakasyon lang din ako noon. Unang bakasyon ko bilang DH ng Hong Kong noon. Namalengke akong mag-isa that time at sa palengke nga ay nagbaba si Ake ng ang lalaking talong na kaagad kong kinatakaman kaya't nausal ko ang, wow! Nagdadakkelmet nga tanang dagitan? Manumay sa kilo? Pagkasabi ko noon ay noon pa lang din ako napatitig sa mukha ng lalaking nagbabanon at nakadama ako ng hiya dahil guwapo at macho siya. Libre na lang sa'yo kung sasama ka sa akin sa truck ko. Sabi niyang nakangiti sa wikang Ilocano din. O Kuya Bono, Ilocano kami pero para sa kapakanan ng mga hindi Ilocano ay itatagalog ko na lang. Ngayon mo lang nakilala, aayain mo na sa truck mo. Ikaw talaga Ake, hindi mo nilulugar yung kalibugan mo. Sabad ng maedad na ring babae na sa tingin ko'y ka-level ng pagkataklesa ng mama ko ang bunganga. Hindi tita, may 3 kilong talong sa elf ko. Ibibigay ko na lang sa kanya para hindi na siya bibili sa'yo. Hindi sa gusto ko lang malibre ng talong kaya ako sumama kay Ake noon. Kundi nakrasyan ko na rin talaga siya at isang bagay yun na ipinagtaka ko. Napaka-masculine niya Kuya Bono, moreno at walang extra fats ang katawan niya. Walang tiyan na nakaumbok at kita rin ang mga muscles sa biceps niya dahil sa checkered na polo shirt na suot niya pero walang mangga sa braso. Tinernuhan niya yon ng lumang maong at nakasapatos siya ng brown na Caterpillar. Dahil sa talong Kuya Bono ay nagkakilala nga kami ni Ake. Nagkakuhanan din ng cellphone number at bago ulit ako bumalik ng Hong Kong noon, for the first time ay natikman ko din muna ang talong ni Ake.
Welcome ang lahat ng judgmental sa kwento ko. Call me malande, I don't care. Basta ako, magpapakatotoo ako sa kwento ko at ibabandera ko din sa last part ng kwentong ito ang mga pictures ko. Kaya sa mga mapanghusga at dati nang galit sa akin, libre lait kayo. Hindi ako kagandahan, Kuya Bono, pero hindi naman din kapangitan. Yung maakit din sa akin si Ake, kapurihan ko na yon. How much more yung ayain niya ako magpakasal kapag daw naanal na ang kasal nila ni Yvette na pinagsisihan niyang mapakasalan. Noong makilala ko si Ake, 36 na ako, Kuya Bono, at 2 beses na ako nakapag-abroad. Una kasi ay nag-Saudi ako sa Jazan, isang syudad na katabi ng Red Sea at malapit lang sa Yemen, na kalaunan ay nakadigmaan ng Saudi at siyang dahilan din kung bakit hindi na ako bumalik. January 2015 ako umuwi galing ng Jazan at parang chismis pa lang noon ang paparating na giyera, pero buwan ng Marso ay nagpasabugan na kaya kahit may ticket pa ako pabalik ay hindi na ako nag-comeback. Pero go back muna tayo sa mas malayong nakaraan bago ako nag-Saudi. Sana okay lang sa iyo, Kuya Bono, kung paatras ang kwento ko. So, balik tayo nung high school ako. Bilang isang ambisyosa na ang pangarap ay maging magaling sa pagsasalita ng English at makapunta ng Amerika. Hindi ako ganoon katalino pero trying hard talaga akong mag-English noon kahit na pinagtatawanan ako ng mga lolo at lola ko na hindi nakatapos ng high school pero marunong mag-English. Lalo na si Lolo na kapag nakatoma ng stainless noon, ay talagang fluent sa pag-i-English. Stainless ang tawag nila sa gin, Kuya Bono. Naalala ko pa nung nagpunta kami ng Baguio. Ang dami naming pictures. Yung pictures na pinapadevelop pa lang noon. Lahat ng pictures na yon ay sinulatan ko sa likod kung anong kwento, nangyari o mga bagay na hindi na nakita sa litrato. Ikinuwento ko sa likod ng picture in English. Then, nung bakasyon ay dumating ang mga distant relatives namin from Pangasinan. Magkapatid na dalaga ang namasyal sa bahay noon. Uso pa noon ang photo album na nakalagay sa ilalim ng center table sa salas. E di nakita nila yung mga pictures namin at nagbasa pa sila ng mga sinulat ko, then nagtanong sa akin, "Sino nagsulat nito?" "Ako, ate," sagot ko. Nagkatinginan sila magkapatid tapos ang sabi ng mas bata, "Bumili ka ng dictionary tapos kung manonood ka ng TV sa Cartoon Network o kahit anong channel na English, I'm sure may improve mo ang English mo." Hindi ko naman sila sinunod kasi maghapon na nga ako sa school kaya sa hapon sasama na ako sa mga friends ko at maglalaro na kami. Bunso ako, Kuya Bono, kaya matigas ang ulo ko. Kaaway ko ang mga nakatatanda sa akin na ang gusto naman ay ibuli ako, alipinin, pero hindi sila umuubra sa akin. Sabi nila sa aming magkakapatid ay ako daw ang may pinakamasamang ugali. Pinakatamad, pinakadumbbell pa. Dumbbell sa amin ay bobo, Kuya Bono. Pero alam ko na hindi ako bobo, tamad lang talaga ako. Kahit nung high school na ako, ganun pa rin ako. Marami ding nag-try na manligaw sa akin pero hindi sila pumasa sa taste ko. Hindi ako kagandahan, hindi rin ako maporma pero ang taas ng standard ko sa lalaki. Wala mga nanligaw sa akin, mga putyo-putyo lang, kaya ayun, nagtapos ako ng high school na hindi naka-experience ang magka-boyfriend. College ako, 1 hektarya na lang ang natirang bukid ni Papa. Nasan lahat nabenta yung iba dahil sa pagpapaaral sa mga ate at kuya ko, kaya ako, hindi na nila kayang pag-aralin ng 4-year course noon. Kumuha na ako ng 2-year secretarial course at bumilib ako noon sa sarili ko dahil ako lagi ang highest sa typing at steno. May mga kaklase kaming commerce students noon. At isa doon si Frank na sobrang crush ko.
Gwapo, matangkad, maputi, makinis at fluent sa English. Feeling ko noon ay sobrang swerte ko nung makagrupo ko siya sa group project. Nung malapit na ang due date sa pagpasa ng project, 2 gabi kaming nagpuyat sa boarding house ni Diane na isa sa kagrupo namin. At dahil doon ay naging close kami ni Frank. Nagkatabi pa kami sa higaan. Actually, 6 kaming magkakatabi pero siya ang immediate na katabi ko sa right side ko. At grabe, ang bango niya, ang lambot ng skin niya na nadadama ko kapag nagkakadaiti ang mga braso namin. Hindi halos ako nakatulog noon kasi ang bilis ng tibok ng puso ko. Naghihintay ako noon na yakapin man lang niya ako pero umaga na, nagtilaukan na mga manok ay wala naman siyang ginawa kasi natulog siya. Noong magising sila, ako naman ang nakatulog pero ginising ako ni Diane pasado 8:00 na at 2 na lang kami noon sa kwarto niya. Nag-alisan na mga kasama namin. Napuyat ako ni Frank. Pasensya ka na, Diane. Apologetic na sabi ko kay Diane. Bakit ka napuyat ni Frank? Tanong naman siya na hindi ko sinagot. Ngumiti lang ako at ang sabi niya, tanga, bakla yun. After graduation ko ng secretarial course, Kuya Bono, ay naglakas loob akong sumama sa kaibigan kong si Kathy na maghanap ng trabaho sa Maynila. Naroon ang kuya niya at sa kanya kami nakitira. Napasok naman akong sales lady sa Isitan noon pero dahil sa kagagahan ko ay wala akong naipon kundi utang dahil bili ako ng bili ng mga gamit sa katawan, damit, sapatos, etc. 4 na taon na ni pisong duling ay wala akong naitabi. Well, at least hindi na ako nanghihingi sa magulang ko. Nagtry ako minsan pero nalaman ng ate kong teacher. Pero sinabihan niya si mama na huwag akong bigyan dahil dapat daw ay ako na ang nagbibigay kasi may trabaho na ako. Inaway ko ang ate kong yun noon. Sinabihan kong pakialamera siya. Lahat ng nakatatandang kapatid ko, Kuya Bono, ni minsan ay hindi ko hiningian ng pera. Nakatandaan ko yung inis at galit ko sa kanila nung bata pa ako. Kaya ni minsan talaga, hindi ako nanghingi sa kanila kahit na magaganda lahat ng trabaho nila kasi nakapagtapos silang lahat ng kolehiyo, 4 years, 5 years sa mga kurso nila. Ako na bunso pa, 2 years lang na secretarial pero hindi ko naman nagamit. Sabi na rin noon, pwede daw kami magtrabaho sa opisina ng abogado o sa korte mismo, pero walang oportunidad ang nagbukas para sa akin. Nakarating ako ng Boracay Island, hindi upang magbakasyon kundi naging receptionist ako sa isang hotel at feeling ko noon, doon na matutupad yung pangarap kong makarating sa Amerika or UK dahil napakaraming dayuhang puti. Ang daming afam. 23 years old ako noon, Kuya Bono, virgin na virgin pa at never pang nagka-boyfriend. Sa Maynila, maraming nag-try noon na pumorma sa akin pero wala din akong pinansin. Hanggang noon ay pilinggera talaga ako. Mataas ang standard ko sa lalaki kahit hindi naman ako kagandahan. Well, at least alam ko at tanggap ko na hindi ako maganda. Pero nakakahiya din yung sinasabi nila na mga pangit daw ang gusto ng mga afam. Hindi naman ako kapangitan pero nagkagusto sa akin si Jack na isang Amerikano. 37 na siya noon while ako ay magto-24 pa lang. Sa totoo lang, akala ko handa akong maglandi sa afam noon pero noong kinakarir na ako ni Jack, natakot na ako. Si Emily na naging close friend ko sa hotel ang nagpapalakas ng loob ko noon. Ang sabi niya, opportunity only knocks once kaya huwag mo nang palagpasin ng Amerikanong yan.
Nagdasal ako sa Our Lady of the Most Holy Rosary nung hapong yon dahil kinagabihan ay sasama na ako kay Jack sa date namin. Nagdesisyon na ako nun, Kuya Bono, na kung anumang mangyari ay si Lord na lang ang bahala sa akin. Wala kasi akong maasahang mag-aangat sa akin, Kuya Bono. 2-year course lang ang tinapos ko kaya alam kong sa tamang lalaki lang nakasalalay ang kinabukasan ko. Ang parents ko matatanda na at umaasa na lang din sila sa mga kapatid kong pinag-aral nila. Mga kapatid kong alam ko namang hindi ako tutulungan kaya solo flight talaga ako. Nung unang date namin ni Jack, hindi naman siya nag-take advantage. Nag-dinner lang kami, then naglakad-lakad sa dalampasigan at na-enjoy ko ang pag-uusap namin kasi sinabi niyang magaling daw ako mag-English. Well, maayos naman talaga ang dialogue ng aming conversation noon. Kinabukasan, Kuya Bono, ay lumipat sina Jack sa Coron, Palawan. Masipag siyang tumawag at mag-text noon. 5 araw sila sa Palawan, then bumalik na sila ng Boracay. At noon, Kuya Bono, ay may nangyari na sa amin. Akala ko mamamatay na ako noon sa matinding sakit at kirot dahil napakalaki ng sandata ni Jack. Sabi ng mga babaeng katrabaho ko sa hotel, malalambot daw ang patotoy ng mga kano. Pero bakit yung kay Jack akala mo jackhammer sa tigas? After 2 nights, gusto ulit niya pero hindi ko pa kaya tinanggihan ko muna. Nagbibigay na siya noon ng pera, Kuya Bono, dollars pa at tinatanggap ko naman siyempre. After 3 nights, pinagbigyan ko na siya. Ganon din nung huling gabi nila sa Boracay dahil babalik na sila ng Amerika. Pero may pangako si Jack na babalik siya at pakakasalan niya ako. Naniwala ko, Kuya Bono, kasi alam kong wala siyang asawa. Ipinakita niya sa akin lahat ng pruweba, mga IDs at mga dokumento niya. Single siya. Yung sobrang pera niya, yung hindi niya nagastos sa tour nila, ibinigay niya sa akin. Mahigit $3,500 yun, Kuya Bono. Malaking pera yon kaya nagbukas ako ng account ko sa bangko. Medyo malayo ang bangko sa trabaho ko at 8 to 6 ang oras ng trabaho. Sunday ang day off ko kaya hindi ako nakakapag-withdraw. Bank book kasi noon yon, hindi siya ATM kaya halos hindi ko nagalaw ang perang yon. Pera na magagamit ko pala sa panganganak ko dahil wala namang Jack ang bumalik para pakasalan ako. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay naloko ako ng Amerikano. Noong unang buwan matapos silang umuwi, tumatawag naman paminsan-minsan si Jack hanggang sa wala na. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko. Nagtrabaho pa rin ako kahit na inilipat na nila ako sa laundry department dahil hindi na daw maayos tingnan ang buntis na receptionist. Taga-tupi ako ng mga nilabhan doon. Noong 7 months na ang tiyan ko, tumigil na ako sa pagtatrabaho as instructed by my doctor. Umupa ako ng apartment noon malapit sa ospital at sa isang malaking eskwelahan. Kumuha din ako ng mga boarders na babae para makabawas sa renta ko. Maswerte ako sa isang boarder ko, Kuya Bono, si Ate Janica Del Prado na kahit 28 years old na noon ay nag-aaral pa rin.
Single mom din siya pero ang anak niya ay inaalagaan ng nanay niya sa kanila. Naging matalik kaming magkaibigan ni Ate Janica. Siya lang hanggang ngayon ang maituturing kong best friend ko, Kuya Bono. Siya ang umalalay sa akin sa pagbubuntis ko at siya din ang nag-asikaso sa ospital noong mga anak ako. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko noon kung wala si Ate Janica. Kahit talaga hindi ako gaano kabuting tao ay binigyan pa rin ako ng Diyos ng isang kaibigang kagaya ni Ate Janica. Noong mag-graduate na si Ate Janica ay umuwi na siya sa kanila. Ako naman ay nagbukas ng sari-sari store na hindi ko naman gaanong naasikaso dahil may anak akong maliit pa. Pasalamat pa nga ako, Kuya Bono, dahil sa kagwapuhan at kakyutan ng anak mong si Jacob noon ay ang daming gustong mag-alaga sa kanya. Noong maubos ang perang iniwan ni Jack, noon na ako namomroblema. May matandang biyudo na nangungulit sa akin noon pero hindi ko pinatulan. Naisipan kong iuwi na lang ng Isabela ang anak ko. Iiwan ko din ito kay mama at mag-a-abroad na lang ako para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking anak. As expected, nilait ako ng mga tao, maging ang mga kapatid ko. Pinagtawanan ako ng mga kapitbahay kaya si mama ay nagkaroon ng maraming kaaway dahil pinagtatanggol niya ako. Bagay na bagay daw sa akin ang pangalan ko, Ampang Gumarampang. Amparo kasi ang pangalan ko, Kuya Bono, at ang palayaw ko nga noon ay Ampang. At sa Ilocano, ang Ampang ay Gumarampang at ang Gumarampang ay malandi, makiri. Sabi pa nila ay disgrasyada daw ako. Buti daw at kinaya ko ang ratbo ng Amerikano. Alam nila kahit hindi ako nagkukwento na Amerikano ang nakabuntis sa akin dahil tisoy ang anak ko, light brown ang mata at buhok niya at puti ang balat niya. Mahal na mahal ko ang anak ko, Kuya Bono, kaya kasi hoda talagang magpaalipin ako sa mga Arabo para lang hindi siya magmukhang kawawa. At yun nga, pinasok ko ang isang recruitment agency sa Santiago City na siyang nagpadala sa akin sa Jazan, Saudi Arabia. Sa Saudi, Kuya Bono, akala ko ay magkakaasawa ako ng Arabo dahil yung binatang pamangkin ng amo kong lalaki ay nanligaw sa akin. Ayon sa kanya ay nagkajowa na siya dati ng Pilipina kaya't alam niya yung ways and means ng panliligaw. Noong una, pinipilit niya akong magpa-convert sa Islam para daw mapakasalan niya ako. Siya si Khalid, Kuya Bono, ka-age ko lang siya, kaya lang hindi siya gwapo. Malaki ang mata at bunganga na puno pa ng balbas kaya't hindi ko talaga maatim kapag iisipin ko pa lang na magse-sex kami. Hindi ko rin gusto yung idea na uuwi akong buntis na naman at Arabo naman ang isisilang kong bata. Kaya, kinarir ko na lang ang pag-iwas kay Khalid. Mababait ang mga amo ko sa Jazan, Kuya Bono. Sila mag-asawa pati ang 3 anak nila. Wala akong problema sa kanila at noong matapos ko ang kontrata ko, binigyan pa nila ako ng pera maliban sa sweldo ko, may mga alahas pa at maraming damit para sa baby ko na mismong amo kong babae at panganay niyang anak ang bumili sa Jeddah pa. Sa totoo lang, nakonsensya talaga ako ng sobra kasi hindi ko sila nabalikan kahit may return ticket pa ako. Kasi nga, nagsimula na noon ang giyera ng Saudi at Yemen. At malapit lang ang Yemen sa Jazan, Kuya Bono, kaya natakot na rin talaga akong bumalik sa mga mabubuti kong amo sa Saudi.
Noong dumating ako sa Maynila mula sa Saudi, Kuya Bono, ay nag-apply agad ako sa mga agency. Tinarget ko naman ang Hong Kong. Noong makatagpo ako ng possible na employer talaga ay umuwi na ako ng Isabela upang makasama na ang anak kong sobra-sobra kong namimiss noon. Ganon pa rin ang atmosphere sa amin, Kuya Bono. Masama pa rin ang tingin sa akin ng mga marites na kapitbahay dahilan para hindi ko na-enjoy ang manatili ng matagal sa amin. Hindi ako nagpapigil kay mama na isama ang anak ko papuntang Boracay. Para kasing nararamdaman ko na muli kaming magkikita ni Jack o sino man sa mga kasama niyang nagbakasyon noon doon. Nakituloy kami kina Emily na noon ay may asawa at anak na rin. 2 linggo kami sa Boracay at 1 linggo naman sa bayan ni na Ate Janica na best friend ko. At sa bawat puting lalaki makakasalubong ko, Kuya Bono, ay tinititigan ko talaga. Kaya lang ay wala talaga si Jack. Umuwi na lang kami ng anak ko noon ng Luzon. Siya namang tawag ng agency ko para sa interview kaya't kasama ko talaga ang baby ko noon na nagtungo sa aming agency. That same day ay pinapirma ko ng kontrata. Umuwi kami ng Isabela upang makipagsabunutan sa isang kapitbahay naming walang galang na pinagsasampal ang mama ko. Oo, taklesa at bungangera ang mama ko, Kuya Bono, pero ang laki ng tanda ni mama sa kanya para patulan pa niya. Ako ang sumugod sa kanya. Nakipagsabunatan ako pero ako din ang kawawa dahil pinagtulungan nila akong magpipinsan. Habang ipinagsisigawan ang salitang ampang gumarampang. Palayo ko ang ampang noon, Kuya Bono. Kasi nga Amparo ang pangalan ko. Minarkahan ko silang magpipinsan. Sinabi ko sa kanila na isang araw mapapahiya sila sa akin. Tumuloy ako ng Hong Kong upang magdusa sa walang hiyang amo ko. Sabi ko noon, malas talaga ako. Masahol pa sa hayop ang turing sa akin. Sobrang dugyot ng amo kong babae, tatai sa CR hindi magpa-flush. Madamot pa sa pagkain at halos araw-araw noon, Kuya Bono, ay noodles ang pinapakain sa akin. 3 buwan lang ako sa kanila, Kuya Bono. Nagpa-rescue ako sa agency kaya nilipat nila ako. Laking pasalamat ko dahil naging okay naman ang sumunod kang amo. Isang matandang babae lang at ang kanyang anak na hiwalay sa asawa. Paminsan-minsan ay kinukuha niyang anak niya para makasama ng nanay niya. Natapos ko ang kontrata ko doon at muli akong pumirma bago ako umuwi para magbakasyon lang. Kaya lang ay wala pa rin akong maipagyayabang noon sa mga kapitbahay na kaaway ko dahil DH lang ako. Si Melanie, yung nakasabunutan ko, ay may anak na kaklase ng anak ko. Sa anak na lang talaga ako bumawi, Kuya Bono. Dahil ang anak ko ay lamang na lamang sa anak niya, hindi lang sa kagwapuhan kundi maging sa talino. Ang anak ko laging may honor while yung anak niya trying hard magpopogi pero hindi nasasabitan ng medalya. Noong bakasyon na yon, taong 2020, noon ko nakilala si Aki. At siya lang, Kuya Bono, ang simpleng Pinoy na pinatulan ko talaga. At hindi ko alam kung bakit. Bago ako bumalik ng Hong Kong noon ay may nangyari sa amin ni Aki. Kahit na alam kong may asawa at anak siya, pero hiwalay lang sila. Pumatol sa matandang mayaman si Yvette na dati niyang asawa.
Dinimanda daw ni Aki noon si Yvette pero sinilaw ni Yvette ang mama ni Aki ng pera para kumbinsihin itong iatras ang demanda. Pumayag daw si Aki, hindi dahil sa pera kundi napagtanto niyang nagsasayang lang siya ng oras dahil kahit magkabalikan pa sila ay hindi na rin naman maibabalik yung respeto nila para sa isa't isa. Umiling pa daw si Aki kay Yvette na gastusan nito at asikasuhin ang annulment ng kasal nila upang kapag nakatagpo ng matinong babae si Aki, ay pakakasalan niya. At ako, Kuya Bono, ang gusto niyang pakasalan. At sa totoo lang, gusto ko rin sana. Pero mamaya ko na lang sasabihin, Kuya Bono, kung bakit hindi pwede. Kahit nung nasa Hong Kong na ulit ako, Kuya Bono, tuloy ang landian namin ni Aki. Eto, nakakahiyaman pero nakakapagparaos kami sa video call. At alam ko naman, Kuya Bono, na hindi lang ako ang OFW na gumagawa nun. Yung iba kasi, ayaw lang nila magkwento kasi nga pribado ang bagay na yon. Marami akong oras sa Facebook, Kuya Bono. Maliit lang ang kondo ng amo ko at yung matanda naman ay gustong lagi natutulog. Maririnig ko na lang ang buzzer kapag may kailangan siya. Yung anak naman niyang single dad ay walang pake sa mundo. Sobrang dalang niya nga akong kausapin eh. Yung parang hindi ako nag-i-exist at sa totoo lang, gusto ko yung ganun. Isang araw nito noong March 2020, naisipan kong tingnan ng mga friend request ko at nagulat ako dahil may isang puti na nag-add sa akin. And yes, it's Jack. Nagbago lang ang mukha niya dahil tumanda na, pero siya yun. At nung time na i-confirm ko siya ay online siya. Nung i-chat ko dapat siya ay nakita kong may mga request message pala siya 9 months ago pa. To cut the story short, Kuya Bono, ay muli kaming nagkaroon ng ugnayan ni Jack na ama ng anak kong si Jacob. Sinend ko rin ang Facebook ni Jacob sa kanya matapos syempre ako magpaalam muna sa anak ko. Natuwa ang anak ko noon, Kuya Bono. Alam ko kasi habang lumalaki siya ay nag-aasam siyang makita ang tatay niya. At ang araw na yun, Kuya Bono, ay dream come true para sa anak ko. The following day, nagpadala ng $5,000 si Jack sa account ko na hawak ng anak ko. 2 weeks later ay nag-send ulit siya ng $7,000. Yun ay para pambili ng bahay. Sina Mama at Jacob noon ang nagpunta dito sa Camellia sa Santiago para tumingin ng bahay. April at May, nagpadala ulit si Jack ng tig $5,000. Magpapadala pa daw ulit siya ngayong June dahil sa July ay uuwi siya dito para makasama niya kami. Divorced na siya sa kanyang asawa, Kuya Bono. Yun ang dahilan pala kung bakit naputol doon ang communication namin dahil nag-asawa na siya. Pero hindi sila nagtagal dahil hindi raw sila magkasundo, magkaiba sila ng trip sa buhay.
At tinatanong niya ako noon, Kuya Bono, kung gusto ko raw ba siyang maging asawa. Dugtungan daw namin ang naudlot naming pag-iibigan noon sa Boracay. Ang totoo, Kuya Bono, wala na akong pag-ibig sa kanya. Meron kaming salita sa Ilocano na nadidigra. Yung parang nawalan ng gana dahil doon sa pagpapabaya niya sa akin noon at lahat ng mga paghihirap ko noon sa Boracay dahil wala siya. Dahil hindi niya tinupad ang pangako niyang babalikan ako. Kaya yun, nadidigra ako sa kanya at nawala nga yung pag-ibig ko para sa kanya. At maliban sa kanya, Kuya Bono, ngayon ay may dalawang lalaki ang gumugulo sa isipan ko. Sila ay sina Ake at Frank. Kung maalala niyo si Frank, nakaklase ko noon sa isang subject nung college kami at nakatabi ko pa sa pagtulog nung mag-rush kami ng group project namin. Pero kinaumagahan ay sinabi sa akin ni Diane na bakla si Frank. Well, parang totoo nga kasi bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang asawa, 42 na siya. Malumanay siyang magsalita at masyadong disente ang kilos at pananamit niya. Pero wala naman talaga akong konkretong katibayan na bakla siya o kung nagipagrelasyon ba siya sa lalaki noon. Nanliligaw siya, Kuya Bono, at ang sabi niya kung gusto ko daw siya ay magpakasal kami pag uwi ko. Alam mo na, mahigit 40 na kaya nagra-rush ng makapag-asawa. At eto nga, nandito na ako. Wala akong maramdamang init ng katawan kay Frank. Hindi kagaya ng panginginig ng katawan ko kapag si Ake ang iniisip ko. Kay Ake talaga nasasabik ang katawang lupa ko. Kaya nga kahapon ay chinat ko siya and yes, dumating siya at may nangyari sa amin. Isang mahaba at mainit na pagtatalik. Kasi nga walang tao dito sa bahay. Sina Mama ay sa makalawa pa darating mula Ilocos kung saan nag-attend ng kasal ng pamangkin niya. Si Jack naman ay retired na sa trabaho niya at kung may savings man siya, gaano naman kaya ang itatagal nun? Baka kasi magaya lang ako sa mga Pinay na nag-asawa ng retired na AFAM at ginawang retirement home ang Pilipinas. Pero ang future namin ay hindi na maliwanag. Baka nga dumating pa sa puntong ako na ang susuporta sa kanya. Gayon pa man, Kuya Bono, ay mag-uusap pa kami ni Jacob kasi anak ko siya at ramdam kong gusto niyang mabuo ang pamilya niya, siya, ako at ang daddy niya. Si Ake hanggang ngayon ay wala pa rin sa mga kamay niya ang annulment na hiniling niya sa dating asawa niya. Kaya kahit gusto ko sana siyang piliin ay baka mabalag lang ako sa alanganin. Alam kong kailangan kong pumili sa lalong madaling panahon bago dumating si Jack. Sino kaya ang dapat? Si Jack, si Aki, o si Frank? Ikaw kahugot, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, sino ang pipiliin mo? Magbabasa po ako ng mga comments nyo. At salamat Kuya Bono ng marami kung babasahin mo rin sa DKB ang aking kwento. Gumagalang at nagmamahal, Amparo. Para lang makasali sa mga opinyong iipunin mo, sasabihin ko kung sino ang gusto kong makatuluyan mo, pakasalan mo. At ito ay walang iba. Mga kahugot, huwag niyo akong gagayahin. Kanya-kanya tayo ng taste, pananaw. Kaya kanya-kanya tayo ng gusto o suggestion sa kung sino ang dapat pakasalan ng kahugot nating si Ampang. At para sa akin ay si Jack. Bakit? Dahil maganda yung kompleto nga, 'di ba? Ama siya ng anak mo, isa pa siyang nakauna sa iyo at kahit siguro siya ay retired na at iniisip mo na magiging mahirap ang buhay niyo sapagkat
Sabi mo ngayon, magagaya ka lang sa ibang Pilipinang nag-asawa nga ng AFAM, pero retired na at ginawang retirement home ang Pilipinas. Kung mabigyan kayo ng approval ng anak mo, siguro si Jacob na ang bahala sa inyo. At siguro may pera pa naman yan, magnegosyo na lang kayo. Galingan nyo na lang sa pagdenegosyo. And yang init ng katawan mo para sa boyfriend mo pa ba hanggang ngayon, na si Ake, lilipas din yan. Okay? Gusto sana sabihin sa'yo na isa pa o 2 beses pa hanggat hindi dumarating si Kaya lang, masyadong nagiging pilyo ang isipan ko. Pero halata namang enjoy ka at ikaw ay dating OFW, alam mo na, tigang. Sorry sa mga kahugot nating OFW. Talaga naman napagkakaitan talaga kayo ng mga pagkakataong makaniig ang mga partners nyo, hindi ba makahugot. So, yun lang para sa akin. Kay Jack ka pa rin. Just my opinion. At sa mga kahugot natin, magbigay din kayo ng sarili nyong opinion o option kung sino ang may isasuggest nyo na makatuluyan ng kahugot nating si Ampang. Wala namang yatang itulak kabigin Si, anong pangalan ng isa? Yung malambot? Ang hindi mo siguro magiging problema doon ay magkaroon ng karibal kung sakali man. Anyway, nasabi ko na yung gusto ko at diretso na tayo sa ating mga shout-out kahugot. Unahin lang natin yung nanguna. Mainit mga kahugot, ako'y tumatagaktak na naman ng pawis. Sa mga hindi pa nagsusubscribe mga kahugot sa ating isang channel, ang SIT Somewhere in Time, may bago tayong format doon. Sana hindi kayo malito at pasensya na kung nalito kayo sa bagong format. Kailangan kasi mga kahugot na magkaiba ang format ng DKB at SIT para hindi magaya sa Kahugot TV na niligwak na ng YouTube kasi nga pare-parehas ng style, di ba? So, iniba natin ng konti yung SIT para baka sakali makasurvive siya at hindi siya masuspinde kagaya ng Kahugot TV. Phrase Q Bonilla, pa-shout kay Bono sa asawa kong si Jong Bonilla at sa mga kasama niyang rider ng Flash Express. Jovel Torqueza, pa-shout kay Bono working at Kuwait. Tagay-ilagan Isabella, lagi ako nag-aabang sa mga kwento sa YouTube channel mo. Sa family ko, miss na miss ko na kayo. That's from Jovel. Christian Domingo, always listening here in Yongchon, South Korea. Pa-shout nga po, asawa ko na si Lynn Verbo Season at pogi kong anak na si Sky dyan sa Giginto, Bulacan. From Christian Domingo. Mark Jacob M. Vargas, shoutout ko Bono, pati na rin, pinsan ko na si Aldrin Monterosa. Palagi ding nagpapa-shoutout sa inyo. More upload to come and God bless you to Mark Jacob. Bobs Baniaga, shoutout to you. Lucas Abelardo, nagutom tuloy ako sa talong na yan. Good morning Kuya Bono, thank you sa new upload na mapapakinggan na naman habang naglalaba ako. Pa-shoutout na rin po akong butihing may bahay na si Maruha Masing ng Hinunagan, Southern Leyte, na kasama ko lagi nakikinig. Greetings come from Elijan Albar alias Lucas. Maraming salamat mga kahugot natin dyan sa Leyte. Elizabeth Abonberry, salamat sa new upload. May mapapakinggan na naman ulit habang naglalaba. Shoutout sa Barangay Rizal East San Isidro na mga listeners din po ninyo, Kuya Bono. Salamat Elizabeth Abonberry. Jules Sanchez, shoutout Kuya Bono sa asawa ko dyan sa Saudi na si Vina Peralta. Ingat always. Asawa ko, I love you. Mahal na mahal kita. Thank you and God bless. Jules. Nolly J. Dundao. Pa-shout Kuya Bono. It's us, Nolly J. and Mary Rose Dundao. Your avid listeners from Kawayan City, Isabela. Na imbag nga oras yun dita. Jude Michael Ramos. Maraming salamat sa papuso. Ivy Basa Martinez, shout kay Bono and hello sa mga kaibigan kong magaganda sa Kuwait na listeners din po ninyo, sina Christine Almeron at Angelic Rose Bungag from Ivy Basa Martinez.
Marites Basho Domanas, pa-shout ko Bono, good morning po sa inyo. At mga kahugot, 12:06 na dito sa Kuwait, nagpa-plancha pa rin. Ayan. Angela, shoutout to you. Ganun din kay Vina Peralta, pa-shout nga po, pabati sa anak ko na, at sa asawa ko ng happy birthday sa kanyang dalawa o sa kanilang dalawa, 2 and 3 ngayong July. Si Julio Sanchez Estrada, happy birthday asawa ko, I love you. And Mac Andre, thank you kuya and God bless po. So, advance happy birthday to your anak and to your asawa. At lahat ng mga kaugot nating magbe-birthday ngayong July at nagbe-birthday ngayon, happiest birthday sa inyo. Anne Ignacio, huli Kuya Bono, pa shout out na lang po, thanks and always. God bless from Anne Ignacio. Melody Bautista Rodriguez Anderson, pa shout out na din po, I've listener here in Oslo, Norway. May mapapakinggan na naman ako bukas. Melody Bautista Rodriguez Anderson, shout out to you. Juvelin Medina, pa-shout ko Bono, most especially sa family ko, silent listeners in CLS pa po. Can't wait to listen na po. Maganda ang kwento. I really like it. Lahat actually ng mga nagpakatotoo na story senders ay sinaluduhan ko at isa ka doon kahugot na Amparo. Anne-Marie, shout out sa family ko sa Igig, Cagayan. Shout out po from KSA. Good night po sa kapwa ko OFW. God bless po sa ating lahat. Pasensya na sa mga nasabi ko na hindi nyo nagustuhan tungkol sa OFW. Yung mga matagal na hindi nakakapiling ang kanilang asawa. Nadulas lang ako. Sorry na. Stephen Joy Daliri Fulgencio, pa-shout ko Bono sa family Fulgencio, Velasco at Dalire sa Cagayan. Always listening here in Canada. Stephen Joy Dalire, maraming salamat. Love Balmaceda Benedicto, shoutout kay Bono sa family Benedicto and family Balmaceda dito'y Gayong-Gayong Norte. Agyaman love. Sweetie Rose Sabitero Doctolero Caligiran, shoutout to you. Lauren B. Reynoso, pa-shout ko yung Bono. Lorena, working here in Qatar from Cagayan, na sobrang fan sa'yo mula ng CLS pa. I'm grade 6, sobrang idol na po kita. Lauren, salamat. Reyna Julie Ventura Diza, shoutout po ulit sa kapatid ko na si Ate Sally. Marvin Diza Abyang, salamat po. Maraming salamat Reyna Julie Ventura. Yung nilalagay niyo yung pronunciation ng mga pangalan ay gustong-gusto ko yan para hindi naman ako nagmumukhang tanga sa pagbibigkas sa sarili kong estilo sa inyong mga unique na pangalan. So yung parang De La Salle pala ay Sally ang pronunciation niya. Okay? Marvy Dumangag, pa-shoutout. Also shoutout to you Marvy. Teng Jamis Carnoso, may bago na namang upload. Salamat Kuya Bono sa palaging pag-aliw sa aming nakakabagot na buhay bilang OFW. It's me, Ethel po. I'm your avid listener since 2020. Nasa Saudi po ako noon. Ngayon, nasa Singapore na at naghihintay pa rin ako ng bawat upload mo. Maraming salamat. Shoutout po sa kaibigan kong si Nikali Makabalo Hampak na nasa Riyadh, Saudi Arabia ngayon. Salamat and God bless. Thank Jamis Carnoso. Sweet Chili, pa-shoutout po kayo po. Salamat at ngayon nakahabol na po sa shoutout. Shoutout po sa adik ko, Hasmin Galay from Riyadh, Saudi Arabia. God bless you, Sweet Chili. Lahat sinisikap nating mabasa kasi kung 50 lang din ay kaya natin yan. Okay? At mula naman kay Ann Rosa, dear Kuya Bono, pa-shoutout sa akin. Birthday ko po bukas. This was posted last night yata. So, it's your birthday today. Kahugot na Ann Rosa. Happy birthday to you. Lahat ng magbe-birthday ngayon. Nestle Ann Padua, pa-shout kay Mara. Always listening here in Al-Baha, Saudi Arabia. Ani Solana Tobia, salamat Kuya Bono. Bangers here in Hong Kong. Shout out to you. Arlene Inaka, pa-shout kay Bono sa family Bacani and Gazingan. Diyan sa Firmal D, Tumawini, Isabela. Kriel, shoutout to you. Ganun din kay Susan Aquino Galiabo Viernes. Shoutout to you. Maria Trinidad Galano, salamat sa bagong kwento kuya. Pa-shoutout na din. No problem, Maria Trinidad Galano. Jocelyn Pasqua, shoutout to you. At sa lahat ng mga kahugot natin dyan sa Barangay Santa Maria, Kawayan City, Isabela.
Mylene, hi Kuya Bono, pa-shoutout there in Repulse Bay, Hong Kong. Always bangers, pati na rin sa asawa ko dyan sa Abulong, Cagayan, na si Patrick Batuelo, at anak namin na si Jinray Kirsch. Agyaman Kuya Bono, God bless. Mylene, nagpadala ka na ba ng kwento mo? Ito ba yung kamukha ni Judian Santos nung bata siya? Pasensya na, kakalimutan ko talaga, no? Elsa Magodayo, Batarina, hello Kuya Bono, pa-shout naman from Hong Kong. Hi sa asawa kong si Joseph Reynoso na parehas ko palagi nag-aabang sa mga bagong kwento. Elsa Magodayo, Batarina, salamat sa iyo. Ma'am Ella Reyes Corcuera, shout out kay Moses de la Cruz, Ella C. Badang, and to all listeners, patuloy lang po sa pagsuporta kay Kuya Bono. Maraming salamat, Ma'am Ella. John Ray Pilpiring, pa-shout Kuya Bono, to'y ayan nga, Montayosa nga agubra habang agdingdingeg. Salamat, John Ray. Melowin Antonio Kayaban, shout out naman Kuya, thank you and God bless. Shout out to you, Melowin Antonio Kayaban. Hazel, magandang araw Kuya Bono, pa-shout na rin. So shout out to you, Hazel. Siya na muna, mga kahugot, at maraming salamat sa paglalaan muli ng oras sa ating programa. At sa iyo, kahugot na ampang gumarampang, joke lang. Amparo, maraming salamat sa iyo and congratulations sa buhay na kakarapin mo at sana ay maging tama ang pagpili mo. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.